Hello guys! What's up? Welcome to our YouTube channel. Ako nga pala si Mami Jenny and na-diagnose ako ng lupus sa Taiwan. So, for this video, gagawa natin ng konting comparison between the hospital dun sa Taiwan and the hospital dito sa Philippines. And napapansin nyo nga pala na naka-hairnet ako, baka nagtataka kayo. Nag-hairnet po ako dito sa loob ng bahay to prevent yung hair fall kasi dumadami yung mga buhok nagkalat sa sahig dahil yung buhok ko ay naglalagas. It's because of the sickness and also the medicine siguro. Gusto ko din magpasalamat sa mga nanood nung last video ko, and this is a continuation. Okay, gagawa natin ng comparison. Ikukwento ko sa inyo kung paano yung process dun sa hospital dun sa Taiwan. So, yung process hospital, isang malaking hospital din yun. Kung taga-Taiwan kayo, kung alam niyo yung Ren-Ai Hospital, sa may Ren-Ai nga yun, sa Ren-Ai, Taipei siya. So, pag nagpapakonsult ka dun sa mga hospital sa Taiwan, una sa cashier or sa registration, or kung may appointment ka na dun sa doctor mo, diretso ka na dun sa room ng doctor. So, pagpunta mo sa room ng doctor, consultation, tapos, pag nakausap ka ng doctor, kung i-required kayo ng laboratory, within the day, laboratory, may ipaprint siyang ganun. Tapos, ipiprint niya na din yung kung may gamot na i-reseta sa'yo, at ipiprint niya na din yung resibo. At, nga pala, every room and every doctor sa Taiwan ay merong computer. At saka yung kanyang assistant nurse ay may computer din. At dun din sa room nila, andun na din yung sariling printer. Tapos, within a day, matapos mo yun. At, iisa lang ang resibo mo. Andun na lahat yun. Consultation, laboratory, at saka gamot. So, dahil may health card ang mga OFW sa Taiwan, ay mura ang aming pagpapacheck up sa doctor. Yun po, napaka-convenient. Okay, pupunta tayo sa Philippines. Okay, nagpunta ako last week sa CMC or Calamba Medical Center dito sa Calamba, Laguna. Isa siyang private hospital. Private hospital siya, pero medyo naano ako na ang mga doctors pa rin ay sulat kamay. Lahat ay sulat kamay. Tapos, ang laboratory ay nakabukod pala. First time ko kasi talaga napapasok sa isang hospital para sa gantong pagpapakonsultation. Kasi awa ng Diyos dati, wala akong as in experience sa ganyan. So, yung consultation sa doctor, ang bayad nun ay hiwalay. Ang hihingi sa akin is 850 ang consultation sa rheumatologist. Tapos yun, yung ugali ng mga Pilipino na Filipino Times. And then, yung yun nga, sulat kamay, at saka, iba talaga yung sa Taiwan, mas organized, at saka mas convenient yung So, sa Calamba Medical Center ako nagpa-consult kasi doon may rheumatologist, and then nagpa-laboratory ako sa may Laguna Diagnostic Center. So, nagpa-request ako ng x-ray kasi recently, parang hinihingal ako. So, sabi ng doctor, okay, bibigyan tayo na magpapa-x-ray ka. At ang result naman ng aking x-ray ay clear. Awa ng Diyos, clear naman siya. Ang nakalagay is essentially normal chest findings. The lungs are clear, the heart is normal in size with CT ratio of 0.44. The pulmonary vascular markings are unremarkable. I don't know kung ano ibig sabihin talaga nun. Trachea is midline, CP, ganun-ganun, etc. Unremarkable. Hindi ko rin maintindihan yung iba. Basta, ang naintindihan ko, the lungs are clear. Tapos, yung isa pang hiningan sa akin ng laboratory is yung, kasi pinakita ko lang yung yung medical report ko galing Taiwan. Tapos, yung isa pang hiningi sa akin is, pina-check ulit yung aking urine. And yung urine, ang result naman is all negative. Praise God. Thank you. And then, so, yung mga yun, tapos meron yung isa, yung sa CBC. Yan. Tingnan ako ng sa CBC. Halos, dito sa aking result, nag-iisa lang ang may pula. At yun na yung aking white blood cells. Naka-high siya. So, hindi ko alam kung ano ang iaano ng doctor dito. Pupunta pa ako bukas. Bukas pa ako magpapa-sked. So, every consultation po dito, ang bayad ay 850. Yan. So, dito,
meron yung, sabihin ko sa inyo guys kung magkano ang ano dito. Ang x-ray, pa-chest x-ray is 350. Tapos yung CBC ay 200. Tapos yung pa-reanalysis urine flow is 180. Tapos nagpa-blood type din kasi ako kasi hindi ko alam yung blood type ko. Ang bayad nun ay 160. Yan. So, 890 yung binayaran ko para sa 4 na ano. At i-share ko nga pala guys, hindi ko alam kung ano yung ano. Kanina, dapat umaga, ako yung nanggamot. So, nakalimutan ko uminom ng gamot. Tapos habang nandun ako sa taas, naglilinis, parang nakaramdam ako ng konting hilo. And then, yun, na-realize ko, hindi pala ako, nakalimutan ko pala uminom ng gamot. And also, hindi ko alam kung, kasi nanonood ako ng mga vlogs, ng mga may kagaya kong sakit. Iniiwasan pala nilang kumain ng saging. Nung kagabi, ang dami kong kinaing saging ng senyorita. Ewan ko kung meron ding ano yan. Kaya, at this moment, medyo nagpapahinga ako. Nag-stop muna ako maglinis sa taas. Kasi kahapon, naglilinis na ako. Tapos kanina, hindi ako nakainom ng gamot. Tapos naglinis ako. So, nakaramdam ako ng hilo. Yun nga pala, white blood cells ko mataas. Hindi ko alam kung nasaan yung red blood cells ko. Yun, kaya nagpahinga ako. And then, kaya ako nagkaroon ako ng time para gumawa ng video na to. So, ayan lang guys. Sana support nyo yung channel na to. Like nyo po. And then, comment down below kung may mga tanong kayo. And then, sana samahan nyo ako sa aking journey. Hindi pa rin ako nakakapag-apply ng work ngayon kasi inaantay ko yung sa bukas kasi babalik ako sa doctor. Kasi sabi ng doctor, doon sa CBC siya magbabase kung babawasan niya yung dosage ko ng gamot. So, yun. Siguro after that, saka naglilinis kasi ako ng bahay. Siguro after, magto 2 weeks na ako, bilis, magto 2 weeks na ako dito sa sa Philippines sa Friday. Siguro, within next week siguro magtitry na tayo maghanap ng work. Sana makahanap tayo ng work dito sa Pilipinas. At kung wala, I will try to find any na pwedeng maging source of income kasi hindi pwede tayong ma-stuck ng matagal. Nga pala, hindi pa po ako bumibili pa ng gamot na yung nareseta ng doctor na last week kasi same lang din siya dun sa inuwi ko galing Taiwan. Bali, ang binili ko lang muna sa mercury nga pala is yung calcium kasi nagdagdag siya ng calcium para to prevent osteoporosis daw. Side effect yan ng steroid. May side effect kasi yun ng steroid. Kaya sabi niya, resetahin niya ako ng calcium. So, ang calcium ay ang mahal. 9 pesos and 25 cents. So, yung 30 pieces nun for 1 month, 263. Yan. So, yun pa lang yung binibili kong parang medication or vitamins. Pag naubos ko yung aking medication na dala, malalaman nyo guys kung i-share ko sa inyo kung magkano yung presyohan ng mga gamot dito sa Philippines, ng mga gamutan natin. Thank you guys and sana supportan yung video na to. And sa mga kagaya kong may karamdaman, laban lang and have faith in the Lord that everything has a reason why we are facing this kind of mga pagsubok. Ayan, may pa-English pa kasi. God bless you and see you again in my next video. Bye!